Kahit konting pagtingin. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ikalimang kabanata. Inayos niya ang sarili at umayos ng upo sa tabi ni Caitlin at ng dalawang mga kapatid niyang sina Brandon at Hayden. Kumusta naman kayo rito? Ani Luther nang tuluyang makarating sa kanila. As usual, minomonitor sila. Ayos na. Almusal na tayo, Liam. Pagyayaya ni Brandon. Alam ni Althea na ang kapatid na si Brandon ay hindi basta-bastang nagiging mabait sa ibang mga tao kapag hindi nito pinsan, ngunit dahil niligtas ni Liam ang buhay niya, kagabi, ay mabait ito sa huli. Her brother's obviously thankful to the person of his sister's life savior. Sige, thanks. Kumain na kami kanina sa headquarters namin kasama ng iba pang SSG officers. Ani Luther. Yeah, thanks anyway. Nakangiti namang salita rin ni Liam. Liam's wearing a white sando and blue beach shorts, then Islander slippers. He has brown pair of eyes, pointed nose, tanned skin, and natural wet lips. Kahit high school pa lang, ay halata na ring well-built ang katawan nito dahil sa training sa taekwondo. May katangkaran din ito na tulad ng mga kapatid niyang basketball players. And most of all, ang bait ng mukha nito. Tipo bang simple at walang anumang angas. Siguro nga tama ang pinsan niyang si Rebecca. Ngayon lang niya napansin si Liam at ang kagwapuhan nito dahil ngayon lang naman talaga siya biglang naging sobrang interesado sa isang lalaki. Liam bro, salamat nga pala sa pagliligtas sa kapatid namin kagabi. Wika ni Hayden. Lumakas pang lalo ang kabog ng dibdib ni Althea. Nandito na't binuksan na ulit ng kapatid niya ang usapin tungkol sa kabayanihan ni Liam kagabi sa pagsagip sa kanyang buhay. Tumango si Liam. Walang anuman. I'm an officer and one of my schoolmates was needing help kaya ginawa ko lang ang nararapat. May kumirot bigla sa loob-looban ni Althea. Ginawa lang pala nito ang nararapat dahil SSG officer ito. And besides, kahit sinong taong nalulunod kapag nakita ng ibang taong maliban sa akin, for sure, they would also do the same. That's it! He saved her because she needed help. Kung sa bagay, tama ito. Kahit naman sino, kahit hindi siya yung nalulunod ay tutulungan talaga nito at kahit na sinong makakakita, ay gagawin din ang gaya ng ginawa nito. Well, hindi ito nagpakabayani para sa kanya. Ginawa lang talaga nito ang dapat dahil nangailangan siya ng tulong. It did hit her. She thought there's something special. That's why he saved her. Ano ka ba, Althea? Huwag ka na ngang assuming at mas lalong huwag kang demanding. Natural lang na para sa'yo espesyal iyon dahil siya ang kauna-unahang taong nagligtas sa buhay mo. But it doesn't mean that the feeling is mutual. He just did his duty and just be thankful because he saved you. Natigilan bigla siya nang iginiya nito ang mga mata sa kanya at nagtanong. By the way, okay ka na ba, Thea? Marahan siyang ngumiti, pilit na pinipigilan ang sariling huwag magtititili sa harapan nito mismo. Yes. Okay naman ako. Maraming salamat ulit sa'yo. Walang problema. Anito at tinapik pa talaga siya sa balikat. Even butterflies in her belly went crazy. Nagpatuloy sila sa pagkain at pagkatapos ay nagpasya silang magpipinsan na mag-island hopping. Sigurado kang sasama ka, ate? Wag na lang kaya hindi na rin ako kung gusto mo para may kasama kang maiiwan. Alanganing tanong ni Hayden nang nasa White Sand na sila at hinihintay ang bangkang paparating na siyang magtutour sa kanila. Oo nga, Althea. Kung gusto mo, dito na lang din ako, samahan kita. Dugtong pa ni Caitlin. Napapangiti na lang si Althea sa mga pinsan at kapatid niya. Naiintindihan niyang nag-aalala ang mga ito sa kanya dahil sa nangyaring insidente kagabi. Ngunit bukod sa alam niyang gustong-gusto ng mga ito, ang mag-island hopping ay gusto rin niya iyon. Sasama ako. Sasama tayong lahat. Walang de vera ang dapat na maiwan dito sa cottage natin. Hindi pa rin kumbinsido si Annabelle. Pero Althea, okay lang talagaan. Kaysa naman magmukmuk ako rito at ipagkait sa sarili ko ang maging masaya kasama kayo, di ba? Tsaka gusto mo bang dahil sa nangyari ay mabaon ako ng trauma sa tubig at dumating ang araw na talagang lamunin na ako ng takot sa pagpunta sa dagat? Umiling ito sa kanagbuntong hininga. kung sa bagay, tama ka naman. Hayaan na natin kung gusto talaga niyang sumama. Ang importante naman ay kasama niya tayo at hindi na natin siya pababayaan. Saka hindi na hahayaan pang maulit ang nangyari sa kanya kagabi. Kumindat naman sa kanya si Rebecca. Marahan siyang natawa sa makulit na pinsan. Yes, nandito naman kayo kaya wala akong dapat na ipag-aalala. That's right. Sang-ayon naman ni Luther, tapos binalingan ang katabing si Liam. Sumama ka na sa amin, bro.
Nahihiya na naiiling si Liam. Wag na mga utol. Nakakahiya at sasabit pa ako sa inyong magpipinsan. Hindi naman ako isa sa inyo at hindi ako De Vera. Okay lang, Liam. Napakagat-labi si Althea sa biglang pagsihngit. Mouth naman. Magpigil ka nga kahit minsan lang nakakahiya ka. Kahit na hindi ka isang De Vera, pwede ka pa ring mag-join sa amin since friend ka naman ni na Luther at Oscar. Kaagad niyang palusot upang hindi mahuli sa akto na gustong-gusto niyang sumama si Liam sa kanila. Oh, ayan. Pinsan ko na mismo nagsabi, pwede raw bro. Sumama ka na kasi sa amin. Patuloy na kumbinsi ni Luther. Sa huli ay wala ring nagawa si Liam kundi ang tumango at sumama sa kanila. Kung saan saang isla at bahaging tubig ng Glan sila ipinasyal ng bangka. Sila naman magpipinsan ay todo picture dito picture doon. Panay ang selfie at groovy. Hindi rin mawawala ang kwentuhan, kulitan at mayat-mayang halakhakan. Sa tuwing may mga nakakatawang kalokohan si Brandon na ikinahahalakhak ng lahat, masaya si Althea na napagmamasdan ang nakangiti at nakatawang mukha ni Liam. Para bang kay sarap pakatitigan ng itsura nito dahil sa mga ngiti nitong makalaglag puso. Isang beses pa'y nahuli siya nitong nakatitig dito, kaya kaagad siyang umiwas dahil pakiramdam niya'y umakyat lahat ng dugo niya sa kanyang mukha at pulang-pula na ang kanyang pisngi. Nang muli niyang ibinalik ang mga mata rito, ay nakatingin pa rin ito sa kanya, saka nginitian pa siya. Talagang tumaba ang puso niya roon. Nakakagalak ang ngiti nito at gumwapo pang lalo ito dahil doon. Ngumiti rin siya pabalik dito at nauna na siyang umiwas. Nahihiya siyang nakikilig. Ayi! Nang muling makabalik sa Isla Don Juan, isa-isa nang nagsibaba ang mga pinsan niya at nang siya na ang bumaba ay tila nahirapan siya dahil may kataasan pa ang bangka at kailangang tumalon. Kaya bago pa man siya makahingi ng tulong o tulungan ng mga pinsan niyang lalaki, ay nauna na si Liam na ilahad ang kamay nito para sa kanya at alalayan siya pababa. Thanks, Liam. Nangingiting anya nang tuluyang makababa. He smiled and nodded at her. And that was the happiest field trip of Althea in her entire life. That was also the first time she had adored and loved a man. It was love at first sight. Who wouldn't fall for someone who saved your life, right? Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.